So, ito na nga. After niya i-catheter, so 1.5 yan mga kasisa. And then, nagpa-CBC tayo kung nino ng dugo. Normal naman is 900. Plus X-ray 1,000. Tapos, niresetahan niya ako ng ito, metoclopramide. Ayan. Motilex. Motilex para kung nagsusuka, ito yung painom daw. Hi sis! So welcome back to our channel for today's video mga kasis. So ito na yung update natin sa ating Persian cat na si Seki. Oo. So dun sa unang video, ito yan. Ayan. So nadala siya dun sa vet clinic ng 26 o 27 ng July. So emergency yun mga kasis. Gabi siya dinala doon. And then, dahil yung ating Persian cat hindi nakakaihi, nahirapan umihi, so hindi na namin pinaabot ng kinabukasan pa kasi sabi ng kapatid ko naawa na daw siya. So that time, ng Saturday, dinala kagad siya sa vet clinic. So sabi ko, mas mahal pag emergency fee, oo, I think 1,000 yun. Although dumating sila din is 8 PM na. So ganun na nga ginawa nila kaysa naman mamatay si Seki. So, dahil hindi nga nakaihi, pina-emergency na. Kinuna ng laboratory, pinapili yung kapatid ko anong laboratory ang kukunin. Usually, kailangan talaga yung CBC tsaka X-ray para malaman natin kung punong-puno na yung kanyang bladder. So, ang nangyari, nagawa ng kapatid ko CBC at tsaka blood count ba tawag doon? Oo, basta dalawa yung pina-laboratory niya dun sa pusa. Oo. And then, that time naka-return na siya, niresetahan siya ni Dr. Amoxiclav, ayan. Meloxicam, ito. Cytocure, ayan, naubos na, oo. And then, itong Neprotect. Napainom naman si Seki. And then, after ng nakatiter, dinala na uli sa Rizal. Kinabukasan, Sunday, is around 1 PM yata yun or 2 PM, natanggal yung catheter. Sunday, kinagabihan, dinala uli dun sa vet clinic. Although tumawag naman ako kasi andito po tayo sa Makati. Tumawag ako dun sa vet clinic kung may babayaran ba sila dun sa catheter o dun sa emergency fee uli. Ang sabi sa akin ng sumagot, yung receptionist, kung aabot ng 6 PM, meron ng emergency fee. So, sabi ko sa kapatid ko, dali nyo din si Seki na bago mag-6, mga around 5. So, nadala nila. So, wala nga kami binayaran sa emergency fee, pero may binayaran kami sa catheter. So, additional 1,000 yun. Pero ang totoong presyo ng catheter is 1,500, dahil pangalawa na is 1,000 na lang. So, after nyan, dito na siya dinala sa akin sa Makati. So, ako na yung nagpapainom ng gamot. So, ako na yung nag-check sa kanya kay Seki kasama ng pinsan ko. Siya yung naghahawak, ako yung nagpapainom ng gamot, siya rin na nagpapahain. So ito na mga kasis, para maging aware din naman din kayo. So although yung cat namin is may collar na siya, may cone collar na siya, maliit yung nabigay sa kanya, buti na lang meron akong extra cone collar dito. So unang dating niya dito sa akin is pinatanggal ko yung tube. Oo, kasi yung ihi ni Seki is pwedeng dumali din sa parang bag, oo, para maipon yung ihi. So, pagdating dito sa akin, pinatanggal ko yun. Pino-open ko na lang yung catheter para kahit saang lugar siya umihi, dahil naka-catheter naman siya, lilinisin na lang namin para mas hindi may stress yung pusa sa kulungan. So, malaya siya dun sa area kahit saan siya umikot. Unang gabi niya dito sa akin, talagang basang-basa siya kasi nga, unang tahiyo. Pangalawang catheter na yung mga kasisa, syempre basang-basa, yung ihi niya, lumadaloy, and then, syempre, naoperahan, tawag dito, mahina, ayan. Pero, pagdating ng second day and third day, medyo okay na siya. Kasi nakakainom na siya ng antibiotic, itong mga gamot na nireseta ni Doc, although lagi namin chinecheck yung kanyang catheter kung natanggal. So, ito nga ang nangyari, Makas. Pagdating na pang 5 araw, is natanggal yung catheter niya. Is Thursday. Thursday natanggal. So, pinabayaan ko naman. Although,
pinainom ko naman siya ng tubig, gumagamit ako ng syringe para kahit wala na siyang catheter, tuloy-tuloy pa rin dali ng ihi niya. So, okay naman mga kasis. So, tuloy-tuloy medication namin for 2 weeks. About to is for 1 week lang. About to is for 5 days lang. Ito, for 2 weeks to, twice a day, kasama nitong Cytocure. So, yun na nga mga kasis. Pagdating ng Saturday, dinala ko na siya sa vet para kunan ng CBC. Okay naman, wala naman, naging normal. So, okay naman. So, sabi ko, gagaling na siya. Gagaling na si Seki. Pagdating ng pangalawang week niya sa akin, around Thursday, parang around Wednesday, ayan. Yun na naman siya, hindi naman siya nakakaihi uli. Oo. Parang, hindi na naman siya nakakaihi. Parang, nahirapan na naman siyang umihi. Although, dapat, magaling na siya eh. So, inobserbahan ko muna. Kinabukasan, dinala ko na sa vet. Oo. Yun ang explain ko sa doktor. Ang tanong sa akin ng doktor, bakit natanggal yung catheter? Siyempre, di ba, magaling na yung sugat. Siyempre, kinuskus niya ng kanyang cone collar. Oo. So, okay naman, wala namang problema kung natanggal yung catheter. Kaya lang, for 5 days lang naman yung catheter eh. Kaya lang, itong second week niya, hindi na naman siya nakaihi, kaya ako siya pina-check up ulit. So, ito na mga kasis. August 5, dinala ko siya sa vet clinic. So, yun na-explain ko kay Doc. Ang pinakuha kong laboratory kay Doc, CBC at saka X-ray. Kasi parang daw, 1 day siyang di nakaihi. So, para malaman ko kung anong problema niya sa loob ng katawan niya. Kasi yun yung mas importante sa akin eh, yung X-ray at least nakikita ko. So, ipa-flash ko din po dyan yung X-ray para nakikita ko kung may diferensya ba siya sa kanyang daloy ng ihi o sa kanyang bituka. So, yun. Ang sabi ni Doc, okay naman yung kanyang bladder, although hindi nga lang nakalabas. So, naipon yung wiwi niya dun sa kanyang kidney. And then, dahil nalagyan na siya ng catheter for the 3rd times, na-withdraw niya naman lahat yung ihi. So, matagal kami dun eh, parang 1 hour, more than 1 hour kami doon. Kasi, in-examine pa kanya yung ihi, tapos, in-explain pa sa akin nito yung sa X-ray, yun, in-explain naman yan, hindi na natin nakunin ng video kasi bawal sa vet clinic, pero okay naman, wala namang problema, nailabas naman daw yung ihi, so wala problema kay Seki. And then, yung kanyang catheter for 7 days na. So, ang balik namin is bukas na. Oo, bukas na for 7 days. So, ngayon ko lang talaga siya nagawa ng video dahil inihintay ko munang gumaling yung cat bago ko i-shoot tong video to. So, ayun na. Pagdating ng pangatlong araw o 4th day, sa tanggal niya uli ng catheter. So, hindi ko na siya dinala sa vet clinic kasi naawa na ako dun sa pusa. Kung ibabalik ko siya doon para ikabit yung catheter, panibagong 1,000 yon. And then, may kita mo nila yung, nakakaawa yung pusa pag nakakatheter. Kaya, ang usapan namin ni Seki, kailangan mong gumaling, inumin mo tong gamot na to, and then ipo-force feed natin yung water mo. Yan ang kasunduan natin para gumaling ka.
araw-araw, pinaiinom ko siya ng tubig 4 times a day, sinisiringe ko yon. And then, after niyang isiringe, pupunta siya sa katsan niya, iihi siya. Tuwan-tuwa ako kasi marami siyang ihing na ilalabas. Kaya nga po tayo nag-unbox ng tofu katsan. Ayan. Kasi yan yung nirekomenda ni Doc para hindi bumara sa kanyang catheter. So, kaya yun ang binili ko. So, ito na nga. After niya i-catheter, so 1.5 yan mga kasisa. And then nagpa-CBC tayo kung nino ng dugo. Normal naman is 900. Plus X-ray 1,000. Tapos niresetahan niya ako ng ito, metoclopramide. Ayan. Motilex. Motilex para kung nagsusuka, ito yung painom daw. Kasi nagsuka siya that time ng kulay yellow and kulay white. Kasi yung araw na yun, hindi po siya kumakain. Oo. Dahil hindi nga siya makaihi uli eh. So, hindi siya kumakain. So, naawa na ako. Kaya, nilisatan tayo ng ganito. Pero, pinu-force feed ko yung pagkain niya, ayaw niyang tanggapin. Buti na lang, nadala ko siya sa vet. Kasi ngayon ay nakaka-recover na si Seki. So, matatapos na yung aming antibiotic today. Tomorrow pa pala. Matatapos for tomorrow. Tapos ito, Beloxicam. Tapos na to. Ito for twice a day to for 14 days. Ayan, kasama to sa to cure. So, wala na nga. So, dahil bukas ang check-up namin. So, bibili na ako. Gumastos lang naman po tayo ng 4,100 ng August 5. Then, tomorrow, hindi ko alam kung magkano yung magagastos ko kasi kukunan siya ng urine test. And then, bibili pa tayo ng kanyang gamot for 1 week na lang. Sana magtuloy-tuloy na yung galing ni Seki. Kasi kung sa mga fur parents na nagkakaroon UTI yung inyong mga cats, at ganun sa case ko, makikita nyo maawa talaga kayo sa pusa. Lalo na kung may tahi yung ari niya. Oo, so talagang bantayan talaga kasi para hindi matanggal yung catheter. Pero kung matanggal naman, under observation. Oo, talagang kailangan bantayan po talaga sila. So meron tayong mga picture dyan o video. Isisingit ko na lang sa mga ating vlog. Oo, kasi talaga yung wiwi niya, inoobserbahan ko sa dami, konti, at yung pag-poops niya. Oo, kasi yung una siya nag-poops is malambot. 2 araw siya nag-poops ng malambot. And then, the 3rd days and the 4th days is nag-stool na siya. So, okay na. So, ayan, sana gumaling ka na, Seki, kasi nag-aalala na yung mami mo. Tsaka, syempre, para hindi na tayo gumastos. Oo, para pagkain niya lang. Kaya yung pagkain niya is cat care, tapos yung urinary SO. Pero kasi ngayon hindi siya kumakain, sabi ni Doc, wala munang diet, kahit anong munang pagkain. Pero ngayon, dahil magaling na siya, gumagaling na siya, balik na kami sa urinary SO, oo, para maiwasan yung UTI. So, ayun mga kasis, maraming salamat. Sinamahan niyo ako sa ating update kay Seki. Sana gumaling na po siya. So, ayun po. So, don't forget to like and subscribe.